Kahit anong pakilala ni Marcos kay Harold, hindi na nga siya nito nakilala, kaya napilitan na lamang si Marcos na labanan si Harold. Kahit anong tawag ni Marcos kay Harold, hindi na nga siya nito natatandaan. Tinatawag pa ni Harold ang kanyang mga kasamahan at pati si Marcos. Humihingi ng tulong si Harold dahil mag-isa lamang siya sa isla. Nagtataka naman si Marcos kung ano ang nangyari kay Harold, bakit ito nagkaganito. Bigla naman dumating si Ramley at pinakalman niya si Harold, at nung nakita niya si Marcos, kumuha siya ng bato para ibato kay Marcos. Dahil ito ang dahilan kung bakit maraming namatay sa kanyang mga kababaryo, at galit siyang nagtanong kay Marcos kung ano ang kanyang ginagawa dito. Bakit pa siya bumalik? Ang sagot ni Marcos, nandito siya para alamin ang katotohanan, at nagtanong siya nito kay Ramley kung anong nangyari kay Harold. Sinabi naman ni Ramley na nawawala na sa tamang pag-iisip si Harold, at ang akala pa ni Harold nasa gera pa siya at palagi niyang hinahanap sila. Dito na nga nalaman ni Marcos na nagkaroon si Harold ng post-traumatic stress disorder dahil sa nangyari. Itinago pala ni Ramley si Harold nung nalaman nila na kanyang anak na buhay pala ito, dahil maraming galit sa kanya dito sa isla. Kahit anong gawin ng kabutihan ni Harold para sa kanyang anak, alam niya, hindi basta-basta mapapatawad ng kanyang mga kababaryo ang kahit isa sa TFE, lalo na si Marcos. Inalagaan ni Ramley si Harold dahil malaki ang kanyang utang na loob nito, dahil iniligtas niya ang buhay ng kanyang anak, at sinabihan niya si Marcos na umalis na siya dito. Magkakagulo kapag nalaman ng kanyang mga kababaryo na nandito siya. Sinabihan ni Marcos si Ramley na intindihan niya, pero hindi siya aalis dito hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang totoong nangyari. Ang galit na sabi ni Ramley na sumugod sila dito, pinagpapatay nila ang mga kababaryo niya. Sinabihan ni Marcos si Ramley na hindi ito ang kanilang plano. Maniwala siya. May ibang grupong nagsimula noong gabing iyon. May mga basyo ng bala ang kanyang nahanap mula sa bundok. Nagpaputok ito mula sa taas. Sinadya nila na magkagulo ang kanilang grupo at ang mga kababaril niya para magkaroon ng patayan. Yan ang nangyari. Ang galit na sabi ni Ramley, pero sumugod pa rin sila para aristuhin si Dato Raman. Hinuli nila ito at tinrato pa nila na parang pasukal na kriminal. Sinabihan ni Marcos si Ramley na may warrant of arrest si Dato Raman dahil sa illegal gun smuggling na kailangan niyang harapin. Galit na sinabihan ni Ramley si Marcos na hindi totoo ang kanilang binibintang. Kaya kinagabihan ipinakita na nga ni Ramley kay Marcos ang mga baril na nakalibing, at sinabihan niya si Marcos na ito ang utos ni Dato Raman para hindi makuha ng mga sindikato, at ayaw din ito ibigay ni Dato Raman sa mga otoridad dahil hindi niya alam kung sino sa mga kapulisan ang protektor ng mga sindikato. Dito na nga napagtanto ni Marcos na tama ang mga sasabi ni Dato Raman sa kanya. Nangangamba naman si Ramley dahil ramdam na nila ang pagkalat ng mga baril, pati ang mga karating isla, inaatake ng mga pirata at mga masasamang loob. Hindi rin magtatagal, susunod na ang kanilang isla. Sinabihan ni Marcos si Ramley na tutulungan niya ito. Proprotektahan niya silang lahat. Ngunit hindi tinanggap ni Ramley ang alok na tulong ni Marcos, at galit niyang sinabihan si Marcos na may protector na sila, sina Dato Raman at Jalil, at ngayon tinutugis na nila si Jalil na parang kriminal. Ang sabi ni Marcos, kung walang kasalanan si Jalil, kailangan niya ng patunay. Tinuro ni Ramley ang mga baril na nasa hukay, at galit niyang sinabihan si Marcos na ito ang mga pruweba na isang inosente si Dato Raman at si Jalil. Hindi pa ba ito sapat? At nakiusap siya kay Marcos na respetuhin niya ang kanilang pagdadalamhati dito, at umalis na siya. Sinabihan naman ni Marcos si Ramley na alam niya na hindi na mababago ang nangyari dito, pero itutuwid niya ang lahat. Magkakaroon ng hustisya ang nangyari dito sa isla. Nagtanong si Ramley kay Marcos na ginagawa lang ba niya yan para pagaanin ang kanyang loob. Ang sagot ni Marcos na ginagawa niya ito dahil ito ang kanyang trabaho. Sinabihan ni Ramley si Marcos na huwag siyang umasang magpapasalamat sila nito, dahil kahit anong mangyari, hindi na ito mababawi ang mga buhay na nawala. Pagkatapos matuklasan ni Marcos ang katotohanan, nagpaalam na nga siya kay Harold na babalik na siya nito sa Maynila. Ngunit hindi niya pwedeng isama si Harold dahil malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sigurado siya na tatargetin si Harold kapag nalaman ng mga sindikato na buhay ito.
Pinapangako niya kay Harold na babalikan niya ito kahit anong mangyari. Gayunpaman, napapaisip si Jalil kung nabasa ba siya kanina ni General Carillo. Nahalata ba siya ni General Carillo na may tinatago siya? Habang pauwi si Teresa, bigla na lamang huminto ang kanyang sasakyan sa daan. Sinubukan niyang kontakin si Marcos, ngunit lobat na pala ang kanyang cellphone. Buti na lamang nadaanan siya ni Jalil at inayos kaagad ni Jalil ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ayusin ni Jalil ang sasakyan ni Teresa, nagpapasalamat naman ito si Teresa kay Jalil at nalaman ni Teresa na nag-leave pala si Marcos at hindi pa ito nagsabi sa kanya. Iniimbitahan naman ni Teresa si Jalil na doon na ito mag-dinner sa kanyang bahay. Tutal wala naman ang kanyang anak. Hindi sana pumayag nito si Jalil, ngunit pinilit siya ni Teresa, kaya pumayag na lamang siya. Sa pag-uwi ni Azuelo sa kanyang bahay, isa pala ito mabuting ama at asawa. Gustong-gusto na nga ito magpahinga sa kanyang trabaho para dalawin ang kanyang anak na sa ibang bansa. Pero hindi ito mangyayari dahil marami pang problema ang kanyang asikasuhin sa ngayon. Pinagalitan na naman si Lara ng kanyang ama-amahan dahil hanggang ngayon hindi pa niya nahanap si Dato Raman at kinakailangan nilang mahanap si Dato Raman dahil ito ang pinaka-importante nilang trace game na si Dato Raman ang kanilang pinakamadaling fall guy para akalain ng lahat ng tao na sindikatong gumagawa ng panggugulo sa bansa at walang makakalata sa kanilang ginagawang destabilization. Kaya tinawagan na nga ni Lara ang kanyang tauhan kung sinusundan ba nila ngayon si Sabdani at dapat hindi nila ito mawala sa kanilang paningin dahil naghihinala na pala si Lara na hawak nila Marcos at Sabdani si Dato Raman. Pero hindi niya pinaalam kay Felix ang kanyang mga pinaplano dahil kapag nandyan si Felix, siguradong may mamamatay na naman. Makukuha na kaya nila Lara si Dato Raman? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik na mga tagpo sa The Blood versus Duty.